mawala. Isama niyo po yung ating bayan ano, lalo na't, marami po ngayon ay talagang sobra na pong babad sa baha, saka halos hindi nawawalan ng ulan. Amen po, ilang bagyo po ang sunod-sunod. Sa amin po dito sa Malabon, mataas na po ang tubig gahitan na. Mabuti na lamang po bago po tumaas ay nakalikas po kami mag-iina, nandito po kami, nakatira po kami dun sa in-laws ng aking anak na lalaki. Praise God. At talaga namang dito ay walang bakas ng baha. Amen po. So, sama po natin sa ating intention, sa ating discussion for today, yung lahat ng mga taong naghihirap at walang mga masilungan, yung mga babad at kung ano pa sa bagyong ito, sama natin ang kanilang mga kaligtasan, pati na po yung mga nagkakaroon na ng sakit dahil sa mga tindi ng sama ng panahon. Amen po. So mga kapatid, magpatuloy po tayo sa ating discipleship series. Hanggang August lang naman po ito. And then, panibagong cycle po tayo. Amen po. So, discipleship. Natandaan niyo po ba kung ano yung last talk ko, last Monday? Meron po ba nakakatanda? Love like Jesus. Amen po. Napakabuti po ng Diyos. Maraming salamat po kapatid. At talaga naman nakikinig ang aking mga kapatid kay Kristo. Amen po. So for today po, our topic is about discipleship, serve like Jesus. Amen po. So, yung pagmamahal na natutunan natin, ngayon we can truly serve the Lord and serve like our Lord Jesus. Amen po. So, mula po dito, hayaan yung basahin ko mula po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 13, talata 14 hanggang 15. So, kung ako na Panginoon at Guro ay naghugas ng paa ninyo, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Amen po. Basahin ko rin po sa wikang Ingles from the Gospel of John, chapter 13, verse 14 to 15. Madali pong tandaan. 13, 14, 15. Ang sabi po dyan, now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. So, it makes sense na dito kukunin natin ang ating pagtalakay tungkol sa paglilingkod katulad ng ating Panginoong Jesus. Serve like Jesus. Amen? So, magandang araw po sa ating lahat. Maulan man po, mga kaibigan, at maging kaibigan ng ating Panginoon, tayo pong lahat, we consider ourselves as friends of God, friends of our Lord. Tapos na po tayo sa talk ko dati na abide, to walk, to talk, and to love nung nakaraan, Now, tamang-tama lang naman po na simple lang ang ating pag-usapan, serving like Jesus. Si Jesus po kasi hindi lang nagsalita ng tungkol sa pag-ibig. Amen? Nagpakababa siya, natuto siyang yumuko, at naglingkod. Antakin mo yon kapatid. Hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad. Amen po? So tayo po ba, can we bend our knees? Kaya po ba nating lumuhod, iyuko ang ating mga ulo, magpakababa? Sinasabi rin po sa Mark 9 verse 35, if you want to be the first, you must first put yourself the last and be a servant of all. Dapat lagi tayo ang kapakanan ng iba ang ating inuuna. Tayo rin po ay tinawag ng ating Panginoon sa ganung pamamaraan, maglingkod katulad niya. If you want to be truly a disciple of our Lord Jesus, then we should learn on how He lived His life, kung paano siya namuhay habang siya'y naglilingkod. Amen po? Marami pong ginawa ang ating Panginoon. Nagpakain, nagpagaling, gumawa ng himala, nangaral, at ang pinakamatindi nga po ay hugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. He set an example on how truly to be humble and kung paano kakalimutan ng kanyang sarili, ang kanyang dignidad, ang kanyang
ang kanyang titulo bilang anak ng Diyos at guro ng kanyang mga disipulo. Amen? Mula po dito, hayaan niyo pong hanguin po natin at bigyan tayo ng pamamaraan. Paano natin masusundan ang yapak ng Panginoon? Nagpahayag siya, nagmahal siya, namuhay siya, at ngayon, nagsimulang ipakita niya sa atin paano tayo dapat maglingkod katulad niya. Bigyan ko po kayo ng mga hakbang at mga prinsipyong ating gagamitin. Paano nga ba tayo maglilingkod ng katulad ng ating Panginoon? Number 1, serve with humility. Maglingkod ng may kababaang loob. Sabi po sa Pilipos 2:7, kahit siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang karangalan at nag-anyong alipin. Amen? Ulitin ko po. Kahit siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang karangalan at nag-anyo siyang alipin. Mga kapatid, anong dito may isa sa larawan natin, may isang boss, isang CEO ng malaking kumpanya at isang janitor. So nakita niyo ano? Ang kalagayan ng estado. Ang may-ari ng kumpanya na nagpapatakbo ng kumpanya, ang nagpapasahod sa kanyang mga tauhan, at ang pinakamababa ay ang janitor. Between the two, sa kwentong ito, yun nga, yung CEO ng malaking kumpanyang ito, isang araw bumaha po sa office nila. Lahat ng kanyang empleyado, nagtatago. Walang gustong maglinis, lalo't ang gaganda ng mga suot na uniforme. Ika nga nila sa kanilang sarili, hindi ko trabaho yan. Andiyan naman yung mga janitor, yung mga taga-maintenance. Pero alam nyo po, nagilala sila sa ginawa ng kanilang CEO. Kumuha po siya ng map, kumuha siya ng walis, naglinis, nagbuhat ng mga nabasang carpet at lahat ng mga basa ay kanyang unti-unting pinatuyo. Nagulat po ang lahat. Sabi niya, kung hindi ko gagawin ito, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Yun din po sa atin si Jesus. Hari siya ng mga hari, pero naghugas ng paa ng mga alagad. Ganon din po tayo. Kailangan po nating kalimutan kung anong ating pinangahawakan. Matuto po tayong bumaba sa ating kinalalagyan. Yakapin yung mga bagay na akala natin hindi natin dapat ginagawa. Mga kapatid, masarap pong makikain kasama yung mga dukha. Lumabas po kami, bumili ng mga pangangailangan, pero marami kang makikita basa sa ulan. Pag pumarada ka sa bilihan ng gamot, dahil karamihan na binibili ng tao ngayon, mga gamot sa kanilang mga sakit, isa na po ako doon. Makita mo yung taong pumipito, nagpapapark, uma-assist ng mga sasakyan. At makikita mo rin kung paano kapag binabaan siya ng bintana, ang ibibigay, barya-barya, 2 piso, 5 piso. Kapatid, maliit na pamamaraan, pero kung titignan mong mabuti, kaya ba nating maging katulad ng ating Panginoon? Paglingkuran itong mga taong mas mabababa sa atin. Kalingain yung mga nangangailangan. Yung mga least fortunate na nakapaligid sa atin. Amen po? Ang ating Panginoon, hari ng mga hari, pero nagpakababa para sa atin. Hindi po natin karapatan. Wala po tayong mga dapat ipagmalaki, pero ginawa po niya sa atin yun. Habang mga makasalanan pa tayo. Sa buhay, pwede po nating may apply yan. Sa bahay, huwag nating sasabihin, trabaho ng katulong yan, huwag mo nang pakialaman. O trabaho ng asawa ko yan, hindi ko yan gagawin. Andiyan naman ang mga anak, sila na ang dapat gumawa. Ano ang dapat? Kung may madumi, linisin. Kung may mga hugasan, hugasan. At hindi na nagbibilangan. Amen po? Sa simbahan, huwag tayong mamimili ng ministry.
Huwag din tayong lalong mamimili ng assignment. Amen? Kung kailangan mag-worship, mag-worship. Kung kailangan magwalis, magwalis. Kung kailangan magbuhat ng upuan, buhatin. Kung kailangan tayo ang magbigay ng mga panayam o ng mga reflection, magbigay. Kung kailangan makasama mo yung taong mabigat ang loob mo, huwag po tayong mamimili. Yan ay mai-apply natin sa simpleng pamamaraan. Sa puso naman natin, sa at mismong sarili natin, alisin po natin kung ano ang mas mataas para sa atin o yung pride natin at sinasabing mas may alam ako sa kanya. Mas marami akong alam, dati na ako dito. Mas matalino ako. Mas mataas ako. Mas matagal na ako dito. Ibig sabihin yung attitude. Si Jesus nga, kapatid, nagpakababa. Tayo pa kaya? Ang tanong ngayon, mga kapatid, kaninong paa kaya ngayon ang ayaw kong hugasan? Anong ibig sabihin niyan? Ano yung mga bagay na hanggang ngayon ayaw mong ibaba ang sarili mo't gawin kung yan ay para sa kapwa? Sino sa mga kapatid sa paglilingkod ang hanggang ngayon hindi mo matanggap? Kasi sinasabi mo sa sarili mong, ba't ako lalapit sa kanya? Ba't ako ang magpapakumbaba? Ba't ako ang kakausap? Eh siya naman ang may kasalanan. Eh siya naman ang wala sa katuwiran. Be it may, kung sino man po ang may katwiran, ikaw man ay nasa tama, mas tama pa rin po ang gawin kung ano ang mas maganda sa paningin ng Diyos. Kung ano ang mas nasa kalooban ng Diyos. Amen? Lahat ng ginawa ng ating Panginoong Yesus, mga kapatid, lahat po yan ay ang naaayon sa kalooban ng Diyos. Naaayon sa kalooban ng Diyos ang maglingkod siya ng may kababaan. Alam niyang susugo siya. Alam niyang ipapadala siya ng Panginoon. Sabi nga sa John 3:15, for God so loved the world that He gave His begotten Son. Amen po. Alam ng Panginoon na siya ang katubusan ng mga kasalanan. Ngunit hindi siya nag-complain. Rather, pinili niya ang daan at ang atas na binigay ng Ama. Nagpakababa. Tingnan po natin kung paano siya dumating sa buhay natin, ano? Pinanganak. Wala. Siya gagamitin at dadalhin ng kanyang misyon na kanyang sinunod sa Ama. Kamatayan sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo. Hagup at hindi nila alam ang kanilang ginagawa. That is the first blood ng boss o ng CEO ng kumpanya. Siya rin po ay bumaba, naglinis at kumuha ng map, nagbuhat ng mga basang mga kasangkapan ng opisina. Alam nyo, naalala ko po dito nung kami nagmi-mission sa Baguio, ano? 2 years po before the pandemic, regular po kaming nasa Baguio, weekly. For 2 years, weekly po nandun kami. Sa simbahan po ng Saint Vincent Ferrer sa May Nagilian. Dahil kami po ay inanyayahan at nagpatulong po ang kanilang pura paroko under the name of Father Jeffrey Dawa Habado. Pamilyar po kayo dyan kasi isa siyang exorcism priest din po siya at mahusay talaga. Sikat po siyang nagbablog na pare. By the name of Father Jeffrey Dawa Habado. Isa po siyang native na Igorot na pare. So, siya po yung nag-invite sa amin doon. At dahil weekly po halos na nandun kami for 2 years, giving formation sa kanyang mga parishioner at sa kanyang mga church leaders and workers, mga servants sa simbahan.
yung mga lay ministers, lahat ng mga bumubuo dyan sa simbahan. Binibigyan po namin ng formation for 2 years. And it so happened, sa 2 taon na yon, natsyempuhan po kami ng katulad ng panahon ngayon na tag-ulan. At nung nandun po kami mismo sa simbahan, sa tindi po ng ulan, pinasok po ang simbahan, pati ang kanyang rektor, yung kanyang tinutuluyan, kung saan din po kami nakatuloy. Alam niyo po, he set an example. Hindi siya nag-utos sa kanyang mga sakristan. Hindi niya inutusan ang mga lahat ng nandyan, yung kanyang mga servant ng simbahan. Kumuha po siya ng map, pati balde, at naghakot po ng mga tubig-tubig. Amen? Sabi namin, Father, kami na po. Ay, hindi. Sabi niya, masarap gawin itong mga gantong bagay. Alam niyo, sa tindi ng hiya ng lahat, nagkaisa po ang lahat at nagsipaglinis. Kasama na po kami doon. Tapos siya pa po, ang hiyang-hiya sa amin dahil sabi niya, bisita namin kayo, huwag na kayo kumilos. And sabi namin, hindi po namin tinuturing na bisita ang aming sarili. Katunayan, yung bodega po niya doon na sobrang dumi, ay sobra pong nilinis ni Sister Arlene at talagang inayos po lahat yung St. Vincent Ferrer. Gumanda po, ang linis-linis po ng simbahan. Dahil sa nag-set po ng example si Father, lahat po doon, after po ng misa, makita nyo, meron pong day, may inatasang araw na nag-set po talaga doon, naglilinis po lahat, pati matatandang 80 anyos mahigit, may daladalang mga walis at makikita mo kung paano sila maglingkuran sa isa't isa. Serving like Jesus. Amen po? So that is the first step, serve with humility. Number 2, serve with generosity. Amen po? Serve with generosity. Sa Ebanghelyo po ni San Marcos, Kabanata 10, talata 45, ang sabi, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kung hindi upang maglingkod. Amen? Sabi nga po, I came not to be served, but to serve. That's why we should serve with generosity. Na kapag naglingkod ka, itodo mo na. Wala ka ng tsatsani, sabi nga ng kabataan. Wala ka ng tinitingi-tingi, ibuhos mo. Amen? Naglilingkod ka ng masarap sa kalooban, ng walang complaint, at hindi ka nagpaparamdam na ikaw ay pagod, nababagot, at nagkukwenta. Alam na alam mo yung mga hindi generous sa tao, hindi pa nagbibigay, nagkukwenta na. Di ba? May ganon. Albawa, may proyekto kayo. Ang ganda ng ano nyo. Mayroon kayong outreach. Tapos, pansin nyo, yung mga hindi nagbibigay, yun pa yung kadalasang nagkukwenta. At yan pa yung mga number 1 na mapagtanong, bakit kailangan natin gawin yan? Biro mo yun, hindi na nagbigay, nagkukwenta pa? May kilala po ba kayong ganon? Si Lord nga, hindi tayo tinipid. Binigay niya pati ang kaisa-isang buhay niya. Binuhos niya lahat sa atin. Hindi naman niya sinabing, Ama, patawarin mo ang mga mabubuting tao lang na hindi nagparusa at nagkondena sa akin. Sinabi niya, patawarin mo sila. Ibig sabihin, lahat, todo. That's why kapag nagbigay si Lord, generous, He is a generous giver. Hindi mo siya matatawaran. Buhos, with abundance, ika nga. So, naalala ko po dito ang kwento ni Maria, ni Marta at ni Lazaro, yung magkakapatid. Amen po. So, natatanda niyo po, nung naglingkod, pumunta po ang ating Panginoon, nakituloy sa kanila. Si Marta, tinawag nating ang lingkod na aligaga. Ang daming ginawa. Siyempre, magpapakitang gilas sa Panginoon. Naglinis siya at nagluto. Lahat ng alam niyang makakasiya sa Panginoon ay ginawa niya. Yung mga services na alam niya na mapapansin siya. Mababasa niyo po yan sa John 12 verse 2. Pagkatapos po yun ng mga pangyayari na binuhay ni Lord si Lazaro. Kaya gumawa po ng masaganang hapunan si Marta para kay Jesus. Amen? Si Marta po, kahit ganon ang pangyayari, hindi niya sinabing, oy, ali kayo rito.
Hindi pwedeng ako lang ang magluto para sa Panginoon. Total, kakain din kayo at makikikain kayo. Hindi po niya sinabi yun eh. Amen? Binigay niya yung best niya. Pagkain, oras at lakas. Si Jesus din, binigay niya lahat. Yung oras, yung lakas. Pati yung buhay niya para sa atin sa krus. Amen? When we do something, we give it and we do it with all our heart. Kapag nag-worship ka, generous ang paghahanda mo. Paano ka naghahanda sa worship? Kapag inassign ka, gagawa ka niya ng inspiration mo. Saan mo kukunin? Kung ang inspiration mo sa kanta ka kukuha, o kaya meron kang team, o kaya kukuha ka ng inspiration base sa pangyayari sa buhay mo, and so forth and so on. So mula pa lang doon sa preparation mo, hindi ka na dapat magtipid, buhos na. Magdadasal ka, hihingi ka ng blessing, empowerment, and anointing. Perhaps yung iba, magpa-fasting pa. Perhaps yung iba, magro-rosaryo pa. O kung ano pa man ang debosyon bilang paghahanda sa kanyang worship. At magdarasal siya, makikipag-usap sa Panginoon. Amen? Ano pa? Ano pa ang gagawin mo sa paghahanda? Magbabasa ka ng Bible. Nagawa mo na yung prayer time, now gagawin mo yung scripture time. Gagawin mo yung scripture time, magbabasa ka, hanap ka ng passage, Bible verse na gagamitin mo sa iyong exhortation. At maghahanap ka rin ng mga akmang kanta. You will do it. Sa isang assignment, todo, ang dami mong ginawa na klase ng mga paghahanda. In generous preparation, you will do your assignment or your task. Sa mga bagay na ginagawa natin, be it on giving, on the financial and everything. When you give, hindi mo tinitignan ang laman ng bulsa mo. Anyway, giving or generosity is not an issue of the pocket or your savings account. It's an issue of the heart. Amen? Ang pagbibigay ay hindi po issue ng kung magkano ang laman ng bulsa mo o ng bangko mo. Issue po ito ng puso mo na bukas at handang magkaloob sa kung kailan at saan at kung kanino mo nais magkaloob. Gayon din po sa pagmamahal. When you love, you give it generously. Anong ibig sabihin nun? Hindi ka namimili kung sino ang dapat mong mahalin. Wala kang personal preferences. Hindi mo titignan kung karapat-dapat bang mahalin yan. Hindi mo titignan kung ang mamahalin mo lang yung kung kailan ka may pakinabang o kung kanino ka nagbe-benefit. Ang titignan mo kung paano nagmahal ang Panginoon todo. Wala siyang sinino. He doesn't play favoritism or impartiality. Hindi tinignan kung tayo makasalanan o matuwid. Hindi niya tinignan ang laki ng ating kaalaman o anuman ang estado meron tayo. Hindi rin natin masasabing ang maliligtas lang ay iilan dahil siya punong-puno po ng grasya. That's why bago tayo matulog, sinasalamin natin ang maghapon natin. Chine-check natin at dinudulog sa Panginoon. Lord, salamat po sa maghapon. Kung ako man po ay nagamit generously, I thank you, Lord, at binigyan mo ako ng pagkakataon na naging generous person. At kung ako man po ay nagkulang, ako po ay humihingi ng kapatawaran. Dahil bago ko man po ipikit ang aking mga mata, dala-dala ko ang inyong kapatawaran. Na ako ay gigising pa kinabukasan, may pagkakataon pang gawin kung ano ang aking kakulangan. Yun po yung maganda bago tayo matulog, mga kapatid. Yung pagising, nagpapasalamat at bago matulog, nagpapasalamat at sinusuko natin ang ating nagawa sa maghapon. Humihingi ng grasya at patnubay, proteksyon sa ating paghimlay para sa nakahandang kinabukasan. Amen po? Sa ating buhay, mga kapatid, yung oras natin, paano natin may apply yan? Paano nga ba natin magagawa? Marami po sa atin, nandirito, mga kaibigan natin, kapatid, mga OFW. Bilib po kami sa inyo, una pa lang, dahil ang oras natin sa Pinas,
ay kaiba sa oras nyo dyan. Itong aming oras ngayon, full charge na kami. Kayo, halos nagigising at nag-uumpisal pa lang sa umagang gawain at atas ng inyong trabaho. Pero minamarapat nyo pong mag-double, multifunction. Anong ibig sabihin? Habang nagtatrabaho, nag-aalaga ng matanda, naglilinis o kung ano pa man, nakatutok ang headset, nakikinig sa mga turo, nakikinig sa prayer meeting na ito. So, sa atin, may apply natin yan. Maglaan ng oras sa paglilingkod, kahit busy, sa ano pa mang gampanin. Isang oras, kung meron na kayong cell group, 30 minutes sa pagbisita, kung kanino man ang pwede niyong bisitahin na may sakit, o kaibigang nalulumbay, o kung ano pa man. Yun yung oras natin. Kasi, when we give our tatlong T na tinatawag natin. The time, talent, and treasure. Amen po? Doon sa talent, yun po yung kasama yung youth natin. Kanina, sabi ko yung time natin, ayun, maglaan ng oras sa paglilingkod, kahit busy. Marami po dyan, nagkakagawa na, kaya nga po tayo nandito ngayon eh. Amen? Nabibigyan po natin yan ng daan. Nakakapag-offer po tayo ng time natin. And generous enough, ano? Kasi, ang alam ko po, pati gabi, meron pa rin kayo. Hallelujah, praise God. Purihin ang Diyos sa inyong mga buhay at oras na inilalaan nyo sa Panginoon. And when it comes to talent, mga kapatid, kung magaling kang magluto ka para sa hindi lang para sa sarili mo, magluto ka para sa mga kapatid, pwedeng sa para simbahan. Pag nagkita-kita kayo, may potluck kayo, magbibigay ka, maglalaan ka. Amen po? Hindi yung puro palibre. Amen? Dapat po nagbibigay din tayo. Amen? Kung magaling kang kumanta, abay umawit ka. I-offer mo yung sarili mo sa pagtugtog, mag-assist ka sa mga nagwo-worship. Or gamitin mo yung boses mo yan sa pag-worship sa Panginoon. Dito po sa Friends, marami po ako narinig, gumigitara, kumakanta. Huwag na tayo lumayo, si Kuya Fernan. Andyan din po si Sister Violeta. At yung iba pa po nating mga kapatid, gumigitara, may boses, kumakanta, umaawit para sa Panginoon at uma-assist para sa mga gawain. Kung magaling ka namang makinig ka sa may problema. Mga kapatid, hindi lang po tayo sa financial o sa mga bagay makakatulong, pati na rin po sa pakikinig. Malaking bagay po sa mga taong may pinagdadaanan ang may nakikinig sa kanila. Alam niyo po, mental health, totoo po yan. Nung panahon po namin, 1970, hindi po masyadong narinig yung issue ng depression, ng anxiety o mental health. Di po ba? Wala pa tayo narinig na tungkol sa ganyan. Nung nagkaroon ng pandemic, lumaganap yan, yung sinasabing lang mental health issues, mga depression, mga anxiety. Pero alam nyo, hindi po natin pwedeng parang sukatan o tawaran dahil totoo po ang depression. At marami na pong nagpakamatay dahil sa depression. That's why kung may oras kang makinig, give time to listen. Malaki po ang magagawa niyan para sa mga taong nangangailangan ng kausap. Marami pong naitawid sa sakit na anxiety o depression dahil may mga support system. May mga taong bukas puso kung makinig. All ears and all hearts kung makinig. Kaya naibibigyan sila ng tamang atensyon, pangunawa, and companionship. Amen po? Sa mga treasure naman o sa mga tinatawag nating resources, magbigay ka kahit maliit. Isang balot na biskwit sa feeding program, isang load sa nangangailangan, at kung ano pa ang pwede mong maibahagi. Hindi kailangang malaki. Ang mahalaga, tao sa puso mo at may galak. Sabi nga po, God loves a cheerful giver. That's how we will serve with generosity. Kaya nga po si Lord, nung nilikha niya tayo, nilikha niya ang mundo na may kasaganahan. Walang room para mamatay sa gutom. Amen po? Kaya wala rin tayong dahilan para magdamot at sabihin, naku, wala akong kakayahan. Marami po tayong pwedeng ibigay. Whether it's time, your treasure, or your talent. Marami po tayong pwedeng may offer in generous giving sa ating Panginoon. Amen po? Anyway, si Lord, when He will measure our giving, ang titignan po niya at i-measure yung heart natin nang magbigay po tayo. Again,
Giving is not an issue of the wallet or our savings or the amount of our money. It's the issue of the heart. At isa pa po, issue ito ng faith. Bakit po natin nasabi ng issue ng faith? May mga tao kasi ang sasabihin, kahit gusto ko namang magbigay, ako rin naman naghihirap. Kahit gusto ko naman magbigay, eksakto lang sa akin ito. Alam niyo po, dito pumapasok yung sinasabing isusubo na lang, ipagkakaloob pa sa kapwa. At may marami po akong taong alam na ganyan, ano? Sinasabing wala silang kakayahan, pero makita mo, sila pa ang nangunguna sa pagbibigay. Ako po, mulat ako dito kasi yung nakamulatan kong si Tatang, isang mangingisda lang sa sapa, na kapag ka nanghuli siya ng isda, karay-karay niya po ako, edad 7 taon ako, karay-karay niya po ako sa pinakamalapit na sapang saan siya makakapangoryente. Bago po kami makauwi, marami siyang nasasalubong na aming kababaryo. At lahat yan, kakilala si Tatang sa kanyang pagiging bukas palad. Alam niyo po ang ginagawa ng Tatang? Maralita lang po kami. Nakapaalang po, maburak ang paa. Pero ang kakayahan niyang magbigay hindi masusukat. Hindi po sa pera, pero pag may nasalubong siya na may hawak-hawak na kalabaw, yung pastol ng kalabaw, tatanungin niya, "Oh boy, saan ka papunta?" "Isusoga ko po ang aking kalabaw sa bukid." "Meron ka na bang pang-ulam dyan? May baon ka ba?" At pag sinabing wala, dudukot po si Tatang doon sa kanyang lalagyan, sa kanyang bewang, nung sa mga nahuli niya. At kukuha siya, pambigay po doon sa tao. Alam niyo, bago kami makauwi, halos mga lahati na lang ang laman nung sisidlan ng nahuli ni Tatang. Hindi po kami sagana sa lahat. Katunayan, yun lang po ang aming kabuhayan. Yung pong sobra doon sa nahuli niya, kung maibebenta po namin yan, kapalit po ng bigas, ginagawa po namin yan. Yun po yung ginagawa ng aking ima pagka-uwi. Pero madalas siya, nagtataka siya, madaling araw pa kami umalis. Pero kapag umuwi, halos kalahati lang ang maliit na sisidlan ng kanyang lalagyan ng panghuli. Tapos nalalaman ng aking ima na naipamigay, napapailing na lang po siya. Pero alam nyo, yung ganong bukas palad ni Tatang, nung siya ay mawala, grabe po ang bumuhos na pakikiramay, pagdadalamhati, panghihinayang sa pagkawala ng aming si Tatang. Nagtanim siya ng pag-ibig, naglingkod siya sa pamamaraang kaya niya ng buong puso. Kaya ito naman po ay bumuhos ang lahat ng biyaya sa lahat. Mga kapatid, sa Galatians 6 verse 9, it was written, "Never get tired of doing what is good or right, because in due season we will reap if we won't give up." Huwag po tayong manawa o mapagod gumawa ng kabutihan dahil sa huli, may nakalaan po na gantimpala kung hindi po tayo manghihinawa. Amen po? So mga kapatid, ang tanong sa ikalawang principle na serve with generosity, ano po yung mabibigay ninyo? Itanong nyo sa sarili nyo, ano yung pwede kong ibigay ngayong linggo na ito na hindi ko pa binibigay sa kapwa ko o kay Lord? Kayo po ang makakasagot niyan. Bilang reflection, tanungin po natin ang ating sarili habang nakikinig kayo sa akin. Pasensya na po kayo, maingay na po ngayon dito sa lakas po ng ulan dito sa amin. Amen po? Tanungin niyo po ang inyong sarili bilang pagmumuni-muni dito sa talk natin ngayon, Serving Like Christ. Ano yung pwede kong ibigay ngayong linggo na to na hindi ko pa naibigay sa aking kapwa o sa ating Panginoon? Amen po? So number 3, serve without seeking recognition. Serve without seeking recognition. When we do something for the Lord especially, hindi ka kailangang gumagawa to gain acknowledgement o para ikaw ay makilala. When you do or when you give, hindi ka kailangang nagbibigay dahil lamang sa merong pupuna sa'yo o maghihintay ka ng pasasalamat. Amen? So mahal kong mga kapatid, sabi po sa Mateo 6, talata 3 hanggang 4, kapag tumutulong ka,
Huwag mo nang ipaalam pa sa iba at gagantimpalaan ka ng iyong ama. So, marami po sa atin gumagawa pero pinapangalandakan. Sa simbahan, ako, mulat na pulat po tayo dyan. Makikita mo, sa upuan pa lang, donated by. Pwede naman tayo mag-donate na hindi na lang nakalagay. Di po ba? Yung iba magbibigay pero kailangan ina-acknowledge o ina-announce pa. Alam niyo, may karanasan po ako dyan. Nung pong una ako maglingkod, kasama yung sa ME, Marriage Encounter, may sumama po ang loob sa akin. Dahil ako po kasi ang pinag-moderator. At nagkataon naman dahil wala naman po silang binigay na script sa akin, basta on the spot, sinabihan lang nila ako, Sister B, ikaw na ang mag-moderator. At pasalamatan mo na lang yung mga lahat na nagsiganap. Immediately, gumanap po ako. At habang nandoon, natural ang maaalala ko yung mga taong nakaupo dyan at isa-isa kong pinasalamatan yung mga nandoon. Meron po doon na sobrang galit sa akin dahil hindi ko daw po na-mention ang kanyang pangalan. Siya pa naman daw po ang pinakamaraming ginawa. And it so happened, I am not so familiar sa bawat isa dahil halos baguhan lang po ako doon. At nung nag-a-announce pong ganon, ay wala naman po siya sa pagkakaupo. Siya pala ay nag-break time at nasa labas. Alam nyo, nung bumalik, mga kapatid, awa ng Diyos, 1 taon po akong hindi kinausap dahil lamang hindi ko na-i-announce ang kanyang pangalan bilang siya ang gumawa ng mga pagdidesign. Amen po. So, kontakin mo, ano ang sabi natin sa principle na lagi kong sinasabi sa inyo? Kung ang dalawang mata na ng Panginoon ang nakatingin sa'yo, kaninong mata pa ang kailangan mo? We don't need any applause. Hindi natin kailangan ng palakpak. Hindi natin kailangan complimenting sister. Dahil ang nais nating malugod sa ating ginagawa, ay ang ating Panginoon. Amen po? Amen. Serve without seeking recognition. Amen? So, sa atin po, may dalawang kamay tayong lahat, di po ba? Meron pong minsan pag-uusap ang dalawang kamay na yan. Ang sabi ng kanang kamay sa kaliwa, uy, ang galing ko. Ako'y nahugas ng pinggan. Ako yung naglinis ng mga dapat linisin dito sa kusina. Sabi ng kaliwang kamay, ako rin naman ako ang nagpunas dun sa yung mga hinugasan. Tapos dumating yung nanay. Sabi niya, salamat sa inyo, sa tulong ninyo. Hindi man po nag-away yung dalawa. Kung sino ang magaling, basta nakatulong. Ganyan din po dapat sa ating paglilingkod. Hindi po tayo gumagawa para tayo ipasalamatan, kilalanin o palakpakan. Dahil ang lahat ng bagay na ating ginagawa, lalo na po sa ating ministry, sa simbahan man yan, sa community, o kahit saan, dapat ito po'y ginagawa natin para sa Panginoon. Amen. We serve God out of love. In the first place, we love because God first loves us. Una tayong minahal ng ating Panginoon. Amen. At hindi po tayo makakaganti ng sobra-sobra pa. At kulang pa ano man ang gawin natin sa Panginoon. Amen po? Amen. Kaya nga po sa ating buhay, matuto po natin gamitin at i-apply yan. Huwag po tayong magko-complain kapag tayo ina-assign. Ako na naman, marami pong ganon. Di po ba? May kilala po ba kayong ganon? Sister, baka pwede, ikaw naman ang magbasa o ikaw na mag-worship. Ako na naman, sister, kaano ko lang nung nakaraan. Amen? Tapos sasabihin pa, tsaka kahit na ginawa ko yung best ko, wala man lang pumansin. Pinuna pa nga ako. Amen? Sounds familiar po ba? Yung nung siya ang gumawa, ang gusto niya may pumansin o may pumuri o kaya nagko-complain na siya na naman. Alam niyo po mga kapatid, kapag po tayo ang na-assign, halimbawa worship man yan, o kaya magbigay ng pagbasa at reflection, take it as a privilege. Ibig sabihin, may pakinabang ka pa sa kaharian ng Diyos. Malungkot ka kapag ikaw hindi ka nabibigyan ng assignment. Para bang gagalaw ang kaharian ng Diyos na hindi kanya kailangan. Sa atin, kung pwede nga lang mag-volunteer
Bakit? Kasi gusto natin paglingkuran ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na gawain katulad ng sa ating community o sa ating simbahan. Amen? Amen. Sa mga gawain kung saan man po kayo kumikilos, you can volunteer or you can double yung mga ginagawa ninyo at iaalay nyo yan sa Panginoon. Lord, alam ko po, nakakapagod, pero gagawin ko ito para sa inyo. Masarap pong gumawa na hindi natin kailangan may audience. Amen po. Anyway, ang gusto nating maging audience natin, si Lord. Amen. Kung ang dalawang mata na ng Panginoon ang nakatingin sa iyo, kaninong mata pa ang kailangan mo? Wala na po tayong kailangan. Amen po. Amen. At kapag naglingkod ka, kapatid, huwag ka nang magpa-picture o mag-selfie-selfie habang ginagawa mo. Minsan, ang tahimik na paglilingkod ang pinakamatamis sa Diyos. Amen po? Ngayon, kung may pumicture naman sa'yo, at i-share mo ito nang walang halong yabang sa puso mo. Sa amin naman po, nagagawa namin mag-post ng mga picture for the sake of ina-advertise po namin ang mga gawain para sa Panginoon. Let's say, for servanthood, for leadership, for CLSS, o kung ano pa man. First and foremost, yung ating intention, hindi dapat para magyabang o magpapansin. Amen po? Nahimik na maglingkod. Ito po ang pinakamatamis sa Diyos. Remember, nakikita po ni Lord ang lahat. Sabi po sa Hebreo, Kabanata 6, talata 10, hindi malilimutan ng Diyos ang ating paglilingkod. Hindi malilimutan ng Diyos ang inyong paglilingkod. Our works will never be in vain. Amen? At hindi rin po masasayang lahat yan. And everything that we do it for the glory of God. Paalala nga po sa atin ni San Pablo sa 1 Corinthians 10 verse 31. Whether you eat or you drink or whatever you do it for the glory of God. Ibig sabihin, kapatid, ano man ang ginagawa mo, ialay mo yan ng buong puso upang magbigay ng luwalhati at parangal sa ating Panginoon. Amen? So, dapat buhay na po natin ang maglingkod sa Panginoon na hindi naghihintay ng mga pagkilala at parangal. Amen po? Sa aking pagtatapos, mga kapatid, dapat sa huli, in serving like Christ, magkaroon tayo ng servant's heart. Puso ng pagiging lingkod sa ating Panginoon. Yun po yung end point na kung ikaw ay maglilingkod ng may pag-ibig bilang tanda ng isang disipulo, mamumuhay tulad ng tunay na disipulo ni Kristo, at magiging lingkod katulad ni Kristo, dapat taglay mo ang puso ng isang lingkod, kawangis ng Panginoon. Siya na ang sinaktan, siya na yung inalimura, siya na yung tinalikdan, siya na yung tinatwa, siya na yung pinagkanulo, siya pa ang nagsabing, Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At nang takda na siyang mamatay, mga kapatid, isa lang ang kanyang sinabi, dahil alam niyang napaglingkuran na niya, ang kanyang misyon ay naibigay na niya. Ang atas ng Ama alang-alang sa ating kaligtasan, isa lang po ang sinabi niya, naganap na. Ang naganap na o tetelestai, meaning fully paid na po tayo, na pagbayaran na ang lahat ng ating pagkakasala at pagdurusa dahil sa mga ginawa sa atin ng Panginoon. Puso ng isang lingkod. Mga kapatid, after love like Jesus, dapat serve like Jesus na tayo. Hindi sapat na mahal natin siya sa salita. Dapat may gawa at ipakita sa gawa. Hindi lang sa Panginoon, kung hindi sa ating kapwa. Tandaan, we don't serve to be saved. We serve because we are saved. Ulitin ko po. Let us remember, we don't serve to be saved. We serve because we are saved. Sa Tagalog, hindi tayo naglilingkod para maligtas. Naglilingkod tayo dahil tayo'y niligtas na at napaglingkuran na ng ating Panginoon. Amen. Katulad ni na Maria, Marta at Lazaro, friends of our Lord,
Now we called our community friends of the bar. Kaibigan tayo ng ating Panginoon. Katulad ni Marta, ganun din po tayo. Naglingkod si Marta, sumamba si Maria, nagpatotoo si Lazaro nung siya'y muling binuhay. Iba-iba po tayo ng gawa at gagawin. Pero isa dapat ang puso natin. Puso ni Jesus na dapat taglay na natin. Mga kapatid, alin po sa tatlong mga hakbang o prinsipyo ang pinakatumama sa iyo ngayon? Amen po? Ano po yung pinakaakma na kaya mong gawin? Serve with humility, serve with generosity, serve without seeking recognition. Serve without seeking recognition. At saang area ka pwedeng mag-serve? Itong mga nalalabi mong araw. Umpisan mo this month kung mahirap na ura-urada para sa iyo. At sino yung pwede mong hugasan ang paa this week? When we say hugasan ng paa, sino ang pwede mong paglingkuran? Katulad ng ginawa ni Kristo. Sino ang pwede mong gawa ng kabutihan? Sino ang pwede mong pakinggan ng buong puso? Sino ang pwede mong tulungan itong linggong ito? Amen? This is how we serve like Jesus. At sa sandaling ito, mga kapatid, upang lalo po tayong pagpalain ng Panginoon dito sa ating pagtalakay ngayon, titled Serve Like Jesus, inaanyayahan ko po kayong maghandog ng ilang segundong katahimikan. Kung kaya po nating ipikit ang ating mata, damahin natin ang presensya at imahinasyon sa ating vision ang mukha ng ating Panginoong Hesus habang siya'y nakabayubay sa krus. Mga kapatid, envision the Lord Jesus crucified on the cross. Ginanap niya ang tunay na paglilingkod. Nagmahal, naglakbay kasama ng mga unang disipulo. Nakipamahay, nakikain, nakipamuhay, nakipag-usap, nagpatawad, nagbigay ng pahalaga, at lahat ng kabutihan ginawa niya. Sa huli, masdan mo siyang nakabayubay sa krus. Wala kang mababanahag na galit. Wala kang mababanahag na lungkot. Bagkus bago niya hinigit ang hininga. Tila nag-report with accomplishment sa Ama. Naganap na. Mga kapatid, sa mga oras na to, hayaan yung pangunahin ko kayo sa maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, salamat po sa lahat ng ehemplo, sa klase ng pamumuhay, sa klase ng pakikipagkaibigan, sa klase ng paglilingkod na dapat taglayin namin. Salamat po sa bawat halimbawa na ipinakita mo sa amin. Ikaw na hari, naghugas ng paa, nagbuwis ng buhay para sa amin. Patawarin mo po kami kung minsan mapagmataas kami at ayaw maglingkod. Turuan mo po kami maglingkod ng may kababaang loob, ng may generosity, ng may humility, ng hindi naghihintay ng pagkilala o recognition, ng walang hinahanap na kapalit. Panginoon, gamitin mo po ang aming mga kamay, paa, oras, talento, lahat ng kung ano meron kami at pati na ang buhay namin para sa iyong kaharian. Nawa, sa paglilingkod namin, makita ng tao na ikaw ang aming Panginoon. Aming Panginoong Hari, namatay at nabuhay upang kami lubos na mapaglingkuran. Ito po ang samo namit dalangin sa matamis mong pangalan, aming Panginoon, na nabubuhay at naghahari noon, ngayon at magpakailanman. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin kami sa aming mga sala para napapatawad sa nagkasala sa amin. Kung kami pagtutukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin. Amen. Maraming salamat po, Panginoong Yesus, sa pagbibigay sa amin ng aming Inang Maria, ang iyong ina na ibinahagi mo sa amin bilang ina ng aming simbahang Katolika. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo po kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Diyos, Espiritu Santo. Kapara ng una-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Sa Amen. mapagpalang araw po sa ating lahat, nawa po lahat tayo maglingkod katulad ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Muli at muli po maraming salamat, Sister B. Sister B, pwede ka po, meron ka pong ilang saglit para po makakapanayam palalo kung may mga nais mag-share o magtanong. Pwede po, meron ka po. Yes po. Sister Sis, B, ako muna. Sis, pakiulit muna lang po. Sis, Po. Sister B. Yes. Pakikuhan Sis. mo po yung mga verses po na nakaangkop dahil ako may ginawa, hindi ko na isulat. Doon po sa Sir Humility, ano pong verse ang inyong sinabi kanina? Sis, Yes po. Serve with humility po. Philippians 2 verse 7 o Pilipos 2:7. okay po, sa second po, Sir Generosity, ano po? Serve with generosity, Mark 10 verse 45 o Marcos 10:45. Mark Okay 10 po, yung verse huli po, yung 45. serve without recognition, ano po, number 3? Matthew 6 verse 3 to 4. Okay, naisulat ko pa pala yun. So, sige po mga kapatid, at nakakaangko po talaga at ako po muna saglit. Ako po ay talagang thankful to the Lord dahil sa simula po nandito na ako talaga, narito na ako sa simula pa bago pa po naging Friends of the Bar. At talaga po naman na makikita ko po itong mga tatlo na sinabi mo po, Sister B, sa ating pong mga punong lingkod, sa bumubuo po ng konseho, kay Brother Art, kay Brother Fernando, ano po, na lalo po pagka napunta sila dito, galing Tuscany, mahigit na 2 oras kasama ang paghumihinto, ano po, sa mga autogrill, yung kanila pong generosity sa lahat. When it comes po sa sila bless na bless sa work, bless na bless, talaga po naman bless na bless sila magbahagi ng kanila pong blessing ni Lord. Amen. Amen talaga, grabe. Bawat isa po ay may kanya pong paglilingkod. Sabi mo po nga po, Sister B, ang generosity, hindi lang po it comes to financial. Ito po, nakapaloob na po ang lahat dito. Ang 3 T. Salamat Yes po, Sister po, B. yes Mga po. kapatid, kayo naman po. Kaya po ito kayo makikinig. Makikinig po ako. Amen. Sister B po makikinig. Salamat po. Salamat po, Sister Pe. Sister B, ako po yung humingi sa inyo ng tungkol doon sa hipag ko. Yes Gusto ko po, lang Sister Tess. magpasalamat. Opo. Awa po ng Diyos, nakauwi po yung kanyang anak, sakay po ng Kuwait Airline, yung pong Praise God. Opo. pinauwi po ng mga gobyerno natin. Una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon at nakauwi yung kanyang anak na mahigit pong 10 taong hindi talaga nagparamdam, wala po talagang hindi alam ang nangyayari. Yung po pala talaga po, Sister B, ay nalulong po sa pinagbabawal na gamot na ngayon nung umuwi po siya, talaga sabi po nila, hindi mo makikilala kung sino, ay ang importante, sabi ko nga, ang importante, nakauwi siya at nawala yung agam-agam ng ating kapatid na hindi alam ko anong nangyayari sa kanyang anak. Sabi ko, yun po ang sabi ko, ano man ang nangyari, ano man ang basta kung anong ibahagi niya, sabihin niya, pakinggan, at kung may mali, ay inyong pangaralan, yun ang ko po sa kanila. Ngayon, yun po namang, awa po ng Diyos, ay talagang sa boses po ng hipag ko, at ng isang araw lang po kausap po siya. Hindi po niya binanggit na ang mga nangyayari, pero talagang asaya-saya po ng boses niya. Halata niyo po kung gaano kasaya ang isang ina na dumating ang nawawalang anak, hindi po ba? Na
ang alam po lang dito ay alam naman po namin na mayroon pa siyang na hindi naman po napakabigat na problema, kundi yun nga pong anak niyang panganay na napakahirap pong pakisamahan. Nawa po, Sister B, akayin niya ang kapatid niya, yun lang po ang aking hinihiling sa Panginoon. Akayin ang kapatid niya tungo sa pagbabagong buhay para na lang po sa kanilang inang matanda na at may dinadala pong karamdaman. Yun po, pero lubos po ako nagpapasalamat, Sister B, talagang answered prayer po na dumating ang kanyang anak. Yun lang Amen. po. Praise God. Hallelujah. Yun lang po, Purihin po ang hinihiling ko Diyos. pa rin sa Panginoon na nawa ang kanyang anak na panganay mamulat po at una siya naman po ang panganay, hindi po ba dadalwa naman po sila, magmahala na lang sila alang-alang sa kanilang ina. Tama po ba, Sister B? Amen po. Amen po. Tama po. Yun po lang, Sister B, kasi po ng isang linggo ko po gusto sabihin sa iyo, pero kay alam ko kami pupuntahan pa kayo. Kaya talaga pong gusto ko lang pong ipaabot sa inyo na marami pong salamat sa aking mga kapatid, sa community, at sa inyo po, una po kay Lord. Thank you po, Sister B. Thank you po. Salamat po, Sister. Sister B, ako pa may dadagdag pa po pala tungkol po. Okay Hindi po. po para itaas ang mga bumubuo ng konseho sa panahong ito, kundi ang Panginoon po ang unang itataas dahil yun po ang kanilang sinusundan. Dahil nga po ako talagang may personal ditong encounter sa mga bumubuo ng konseho. Kaya hindi po ako po, ito po para sarili ko akin po. Ay yung pag hindi mo okay, may kakulangan. Bakit, Sister B, sino bang wala? Pero ang pinakamahalaga dito po ay walang yung nakatuntong sa numero. Palagay loob ang paglilingkod dahil nga po sila ay kakikitahan ng kapakumbabaan. Ayun po, walang ako counsel, dapat akong masusunod. Hindi ko po nararanasan yun sa kanila. Salamat po, Sister B. Grabe. Talaga po, tsaka po si Brother Ike, dahil nga po siya, hindi ko na siya, isang taon na lang magpapare. Gaano, parang si tuwang-tuwa lagi, anumang oras tanungin, magpapaliwanag ng kanyang natutuhan. Grabe, Sister B, di ba? Biyaya ng Diyos. Maraming salamat. Amen. Kumpleto, grabe. Grabe ang biyaya sa Friends of the Bar. Nang may nagpapaliwanag po sa amin, Sister B, ng lagi ng araw-araw ng Ebanghelyo, hihimayin mula sa unang pagbasa hanggang sa Gospel. Purihin ng Diyos. Napakapaalad natin. Praise God po. May imit po kayo! Sister Arlene, imit ikaw. Di ba sabi mo lagi, Sister B, lahat po naman tayo, speaker tayo po hinahaplos. May kanya-kanya silang karisem. Sister Arlene, makakasalita ka, Sister Arlene. Hello? Hala, wala nang naimik. Yan, hindi ko pala alawan. Hello po. Ay kung hindi na po tayo magsasalita, tayo po magpapaalam na kay Sister B. Ako po ulit, Sister B. Pwede pa po. Yes po po, yung Sister. tungkol po doon sa sharing, yun sa pag-share, kung halimbawa nga yung narinig ko po sa inyo, sabi niyo po ay halimbawa, unahin ko muna ang aking, tama lang ang kita ko, hindi ako pwede mag-share, ganun po. Ngayon po, kapag po may kalamidad sa aming barangay, sa mga po barangay namin, kung saan napakarami pong kamag-anak ang aking ama na talagang wala. Pero marami po naman, mahusay po naman ang aming barangay captain na talagang gumagawa ng paraan para mabigyan po ng tulong ang bawat isang mga yung walang-wala po. Nakapila po sila, siyempre. Pero po para sa akin, tingin niyo po kung may mali ako, Sister B, sabihin niyo po. Kasi bago po ako mag-share sa iba, inuuna ko po muna yung mga kamag-anak ko, yung walang-wala po na nasa tabing dagat sa napakahirap na sitwasyon, bago po ako mag-share sa iba. Kahit po sabihin nila na ako daw na may narito, ay yun po ang ginagawa ko. Inuuna ko po muna yung aking mga kamag-anak. Bago po ako magbigay sa iba kung may sobra pa. Pero kung wala po talaga, hindi po ako nakakapag-share. Pero mali po ba yun? Naunahin ko ang pamilya ng aking ama at na talagang walang-wala? O ako'y naging madamot lang sa iba? Yun po kasi ang minsan ang nasasabi ng iba po. Kung pasensya na po, kung may mali, sabihin niyo po sa akin. Thank you po, Sister B.
sa atin po kasi, mga kapatid, kay Sister Teresita, yung tanong po, kung mali, ano, wala pong mali sa pagtulong, lalo ang gagamitin po natin palagi, yung puso natin. Pwede po tayo minsan magkamali sa mata kung paano tayo tumitingin, kasi pwedeng ang gusto lang nating makita ay yung gusto lang natin. Pero ang lagi po nating dadamahin ang puso natin at ang kalooban ng Diyos. Meron pong istorya tungkol kay Lazarus, yung naghihintay ng mumu. Amen po. Sa ilalim ng mesa, di po ba? Mula doon sa mayaman. Ibig sabihin, sa atin po sa buhay natin, araw-araw po o may pagkakataon, may Lazaro na ipapadaan sa buhay natin. Ang tanong, nung bang pinadaan niya yon, ikaw ba yung mayaman na hindi mo binigyan ng pagkakataon at naunawaan na lang niya nung siya ay mawala ng buhay, ang kahalagahan ng pagdamay o pagkalinga. Kapatid, sa akin po isa lang ang lagi kong pamantayan kapag ako ay nandun sa estado ng pagtulong. Kahit saan ako makarating, bago po ako lumakad palabas ng bahay, lagi kong binibless ang aking mga kamay. Lord, bless the works of my hands at buong kaisipan, isip, bibig, pati na ang puso, pati na ang paa. Kasi sinasabi ko, Lord, lead me for this day. Kung saan, halimbawa, commission niya, Po, Sister B, ako naman po kahit na po wala naman pong nangyayaring halimbawa yung mga bagyo o lindol, basta nalaman ko lang po sinabi po sa akin ng aking na may sakit sa ospital, alam ko namang wala. Kahit po konting bagay, pinadadalhan ko po, bigyan mo ito ng kahit pamasahe o ano. Ganun po. naka-schedule man yan para sa iba. Naka-schedule man yan para sa iba. Pero Pipilitin ako po, ko pa rin makibahagi para dun sa taong pinadaan niya for that particular day and situation. yun, ganun po ako naman. Hindi naman po ako pipiliin ko na yung kamag-anak ko. Hindi po. Kahit po sino na malaman ko na nasa ospital o may sakit sa bahay na alam ko at kilala ko at alam kong walang-wala. Kahit papaano, sinasabi ko doon sa aking na nag-aalaga ng bahay ko, sinasabi ko po, sige, bigyan mo. Sabi ko ganyan. Kaysa ayaw ko po sa lahat na kung kailan nakahimlay na at hindi na niya alam, ay saka ako magbibigay. Hindi po naman ako ganoon na kung kailan patay na o kung sino man, ay saka ako, habang alam ko na nandyan pa at nangangailangan ng tulong ko, ako naman po kahit papaano, tumutulong sa abot ng aking makakaya. Yun po, Sister B, yun po ang aking, yun po. Amen po. Pero yun po, basta ang pinakaano lang po, Sister Teresita, na ipapadala sa atin. Ang tanong, naging sensible ba tayo nung panahon na pinadaan sa atin yun? Hindi naman po ako mapanghusgang tao sa aking kapwa, Sister B, kasi naranasan pong husgahan ako mula ulo hanggang paa. Na may inakyat akong bahay dahil sa kawalan ko. Pero alam kong napakaraming pera pero ako'y pinakawalan. Kaya yun ang ayaw ko pong maranasan ng aking kapwa. Kung pumupunta po at may nalalaman po ako. Yun po ako, Sister B. Dahil naranasan ko po yung pinakaunang sentimo, wala ako sa bulsa. May inakyat po ako, tinanggihan po ako sa kahirapan po ng Not buhay ko. because I have plenty, but because I know the exact feeling of having nothing. Yung tanggihan po kayo, napakahirap ka. Kahit po umuwi ako sa Pilipinas, sa aming barangay, nung umuwi pa ako, alam ko pagka nagpadaan po sa tapat ng bahay ko, ang isang taong nakatingin sa akin, alam ko po na may kailangan. Tinatawagan ko po, tinatanguan ko. Pag nagsabi po, sa abot ng makakaya ko, hindi ko po pinakakawalaan. Dahil hindi po naman lalapit sa inyo ang isang tao dahil lang makikipagkwentuhan ng ganito, ganon. Lalapit po yan kung talagang may kailangan. Hindi po naman yan yung hiya po nila, di po ba? Yung hiya sila na hindi nila masabi. Ako na po ang nagtatanong kung kumusta, anong kailangan mo. Ginagayon ko na po. Abot na po ng aking makakaya kung sinabing ganun ang halaga. Hindi ko po binibigay dahil alam ko kung may susunod pa. Hinahati ko po kung ano man yung kailangan niya kasi alam ko kung may susunod pa, di po ba? Amen, amen po. Alam niyo, Sister Teresita, kaya tinatanong niyo yan,
Kasi may puso kang tumitibok at may pagkalinga sa kapwa. Kasi Kasi kung po, wala, hindi ka na mag-aalala kahit ano sabihin ng kapwa mo, ng iba. Kaya nga ayaw, po, at karanasan nyo na kasi na kayo rin minsan ay napagkaitan. Sabi Kaya ko nga nga po, po. sabi ko nga, ulitin ko po ako, sabi ko nga po, I learned to give not because I have plenty, but because I know the exact feeling of having nothing. Alam mo Talaga po, natin Sister kung ano ang pakiramdam ng tinanggihan at nawala sa kawalan. Kaya alam natin kung paano ang pangangailangan ng ating kapwa. Napakasakit ano po, yung hihingi sa'yo tapos alam na mayroon ka tapos lalo kung kararating mo pala galing po dito, di napakarami po namang hihingi ng tulong, gano'n. Ay napakasakit naman po sabihin ko, ay wala naman akong dalang pera, ay wala naman umuwi naman ako, wala ba akong dalang pera. Sino pong maniniwala? Kaya kahit po ang sinabi ay piso, bibigyan ko lang po ng 50 dahil alam ko pong may susunod pa. Ayaw ko pong bumabati lang ng bahay ko ng masama ang loob kasi ang panuntunan ko po, Sister B, ayaw kong dumating ang araw na ako'y wala na sa mundo, minumura pa ako ng tao. Ayaw ko po nung ganun. Yun ang sinasabi ko lagi po. Ang mahalaga po, mayroon tayong pusong may habag at may pagkalinga at pagmamahal sa kapwa. Yun naman po ang titignan ng Panginoon yung puso natin. Minsan dumarating din naman po sa puntong kahit gusto nating magbigay, walang-wala tayo, meron pa rin tayong pwedeng ipagkaloob, panalangin, pakikinig at pag-comfort. Maibigay natin yung mga ganon, yung oras at kung ano pa man ang pwede natin ipagkaloob. Hindi man sa material, sabi niya, minsan, kahit gustuin talaga natin, diba? Pero, tandaan naman natin, si Lord naman na nakakaalam kung meron tayong kakayahan. Amen po. Amen po. Thank you. Thank you po, Sister B. Salamat Thank po you po sa sa pagpresenta. time. Apo, praise God po. Hallelujah. Purihin po ang Diyos sa buhay niyo. Amen po. Hello po. Imik po tayo. Ako po naman, Sister B, when it comes po sa pabigay po ng yan po sa tama ka po kung ang pagbabasihan po yung laman ng account hindi ganun kataba. Patatabain ni Lord, ano? Ang akin po dahil fortunately po naman hindi ko po naman ako nakarasa sa lang hirap na hirap sa buhay. Salamat sa Panginoon. At nung minsan po ako nagkautang sa aking mga kapatid din po yun. So, hindi ganun ka... Ako po nagbibigay o joke ng pasasalamat sa Panginoon. Yung po dahil hindi ko naman nga po naranasan yung walang-wala na tanggihan. Ano? So, o joke ng pagmamahal sa Panginoon at o joke din ng pagmamalasakit sa kapwa po na nababahaginan. At doon po papasok ang pagtitiwala sa survey. Di ba? Pag nagbibigay, nagtitiwala ka sa Lord na i-bless ni Lord ang aking financial at doon po ako talaga doon po ako talaga bless Sister Bisa, when it comes to God's protection sa aming mag-ina, sa aking pong buong sambahayan, maraming pagliligtas. Napakinggan ko nga po no, kung hindi ka man i-bless ng financial, paano? Eh yung ikaw hindi nagkakasakit ng malubha, ano? Yung mga mapapahamak Amen na sa alat magagastusan, Amen to na God. si Lord na ilang beses nakuha sa motor, pero hindi naman siya nasusugatan. Sa amin po sa Mabini, ako po'y nalulungkot sa mga, doon po'y depende sa kung paano ang sitwasyon dahil ako kami po, mga team collaborators, pag-akyat ng sea level, so malabo po doon magkabaha, Sister B. Pag nagkabaha Yes po. sa amin, grabe na sa babang bahagi, mataas po kami. Imagine nyo, tapos hindi rin po nagkakaroon ng paglambot ng lupa, saka wala din pong landslide. Kahit po kalilindulaang, and I claim, and I declare, na yung po ay pag-iingat sa amin ng Panginoon. Lalo po ako mag-isa lang naghanap buhay. Tapos si Lord na po lagi niyang iniisip, Ma'am, ako po, himala talaga. Sabi, Ma'am, ako po talaga magkukuha na din po para po sa aming mag-ina at para din po magpagaan kayo. Imagine nyo, sis, imagine nyo, himala yun. My dear friends in Christ, himala. Amen. Himala ang mga himala in His time. Kaya po, Sister Pilalo na pong mag-aang maglingkod at magsisipag. Amen. Siyempre, dapat kami mag-ina ang inspirasyon namin ng isa't isa. Dapat yun ang una eh. Amen. Dahil mga kapatid ko po namang kadugon ako. Bless na bless po talaga ako sa mga kapatid. Pagdating ko sa bahay, nakaluto na. Nung panahon po talaga nagipit ako. Kahit ako hindi lagi, ako po sabi ng mga kapatid ko, sige, huwag ka na bumili ng pagkain. Kami na muna. Imagine, di ba Sister B, pamilyang Yes. kadugo, pamilyang kapatiran kay Kristo. Eh yung po, purihin ng Diyos, Amen. grabe. Purihin ng Diyos. Salamat po. Salamat din po lagi sa iyo, Sister B.
Amen. Alam mo na po. Hallelujah. Praise God. How Amen we po. love each other. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Amen. Kayo Purihin ka po po ang Panginoon. i-email. Kaya ako daktak, hindi kayo na-email. Hello. Glory to Hello Hello. po. Hello, Sis B. Hello. Hi, Sister Ross Jean. Ayan, may na-email ng iba. Sige kayo naman. Ako muna, sandali lang kasi nandito sa Okay, kabilang sige sis, dulo, ikaw mga muna. matanda. Alam niyo. Okay. Ako kasi, no, maganda yung sinabi ni Sister B about giving the talent. Siguro ang isa sa mga realization ko, yung sinasabi niya ni Sister Trisita, ako I learned to save, not to save naman ha, napahalagahan ko rin yung sarili. This is my personal experience no, sa buhay. Dahil nung kami, yung mawalan ka, totoo yun. Lalo ako lang, nung nag-aaral ng anak ko sa high school, sinasambla ko yung ATM ng asawa ko. Even during that time, ako ay nakaratay pa sa kumbaga, ako yung may sakit, may foreign object na naka-attach sa katawan ko. Yung sinasandla ko, alam mo pa, meron talaga akong parang nakakasama, masama ka na loob na binanggit kasi Simeon. Sa Tikulan man akong utang dito sa lugar namin. Bakit ganun yung parang hindi maganda ang dating sa akin, lalo na siguro dahil kami, ako ay hindi ang anak ko yung tatlo nag-aral sa private school, sa PCU, alam naman natin during that time. Parang nasaktan talaga ako noon. Then, hindi lang once na nangyari. Dito na sa Roma, kung kailan nagiging critical ang tatay dahil magkasunod silang cancer, at ako din ay nagkaroon ng stress, nabulag, no? Kung kailan itong mga kaibigan kong tinuturing kong mga akala mo siyang tutulong, siya pa yung siningil ako doon sa halagang 500 dahil kailangan nila, 500 euro, mabigat na yon. So, hindi na ako nagkukwento dito sa mga kasama ko sa TLP dahil sobra-sobra may itutulong sa akin mula sa pagkasira ng aming bahay. Every time may problema ako, nag-aambag-ambag talaga itong TLP group ko dito in the Latin Tabernacle. So, yun ang mga nagbibigay sa akin ng lesson na nagbibigay ka, pero maglagay ka rin, maglaan ka para sa iyo. Although maraming humihingi ng tulong, may nakapagpatapos ka na rin ng mga kaibigan pag humiling sa iyo ng sabi nating konti, ay hindi na sinisingil. Pero para sa akin, learning lesson din talaga na hindi lahat ay ibigay. Wala naman ako magpagpupunan, kundi yung aking maliit na kinikit ngayon. Ang aking trabaho ay 3 hours at which is very naman ako, ini-enjoy ko na ngayon ang aking sarili. So, siguro learning lang din ako sa karanasan ko na magiging hindi naman sa nagdadamot, kundi bigyan na rin ng pansin ang sarili, lalo na hindi na bumabata. And I become senior citizen, I'm 65 years old, nakikinig ang aking matanda at nakikibuos ko siya nandun. Kaya yun lang po, Sister B, maraming lahat at patuloy niyo panalangin at glory to God kung pwede na ako mag-share. Every morning, maraming na-share at maraming nakikinig. But sad to say, salamat po nandito na sa tabi ko kung nakikinig ito na ang aking senyora. Glory to God. Maraming salamat po. Morning sa lahat. Hello, Sis B.